sa ating lahat. And again, nagpapasalamat po uli kami sa inyong pagdalo sa amin pong araw-araw na seminar na ginaganap sa pamamagitan ng webinar po. At para po bago nating umpisahan ang ating seminar, tawagin po natin si Tito Alexander Kasim para po mag-umpisa sa isang panalangin. Magandang hapon po sa lahat na nandito sa webinar po ngayon. Please bow our head for the prayers. Declaration of Abundance Prayer. Today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to the God's blessings, healings, and miracles. Today, I open myself to God's word so that I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's beloved, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I am blessed, I will bless the world in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much, Tito Alexander. And now, our speaker for this afternoon is a former dean and principal in the Philippines. He had his doctorate in philosophy. He also had various positions in different organizations, a financial coach, and just recently been promoted to a marketing director and hopefully soon to be our next senior marketing director. Tawagin po natin si Tito Doc, Marketing Director Joy Villahermosa. Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Maraming salamat sa panalangin, Brother Alex Kasim. Of course, sa ating CEO, Ma'am Tess, so maraming salamat sa iyong brief introduction. At sa atin pong lahat, sa anumang panig tayo ng mundo, magandang hapon sa Saudi Arabia, magandang gabi sa Pilipinas, maaring madaling araw sa Amerika, no? Sa ibang parte ng mundo. So, narito naman po tayo ngayon sa hapon na ito upang pagbigyan natin, no, ng sapat na kaalaman ang ating mga kababayan. Dahil ito po ay naging advokasya na natin upang palaganapin ang mga magandang kaalaman na itinuturo ni IMG. Bago akong patuloy sa aking pag-lecture ay nais ko munang pasalamatan ang mga guest ko sa hapon na ito, no, naka-join. Hindi ko alam yung iba, ba't wala pa. Nandyan si May Rodelas Antonio, na dati kong estudyante. Nandyan din si Joy P. Delompines. At siyempre yung aking mga masisipag, no, na mga members. Nandyan si Alex, si Nancy, at palagay ko yung iba, no? So papasok pa lang. At sa hapong ito, no, so ating alamin talaga ngayon kung ano ba talaga yung pinaka-sikreto, no? At ako'y natutuwa ngayon dahil parang marami na rin sa ating mga kababayan ang nakakapansin ng ating advokasya, no, sa Facebook. So nakakita ng mga post natin na totoo ba ito, no? Totoo ba yung mga sinasabi na o nababanggit ni Dr. Joy sa kanyang Facebook na nakapost na ito ay magandang kaalaman, no, para ating matutunan na kung saan itong sikreto ng mga mayayaman ika nga, no, ay malalaman na rin natin. Okay? So ito po ngayong hapon na ito ay ating matutunan kung talagang gaano ang katotoo, no? At kung ano man ang basihan at bakit nga, no, or kung paano napapalago ang mga kinikita. Dahil marami sa atin, napakalaki ng sweldo, pero wala namang napapatutunguhan ang kanilang mga hard-earned income.
Pero dito, tuturo natin na kung saan, kung paano tayo maging saver at maging investor. At hindi lamang na yung ating pera ay patutulugin natin sa ilalim ng ating mga unan, no, para sabi nga secure, at ito ay nilagay sa bangko para daw kumita. No, titingnan natin mamaya, no, kung alin doon ang sa mga nabanggit ang kumikita ang ating mga pera. Okay? So dito actually ako ay bago lang naman dito sa International Marketing Group, no? Na kung saan I devoted my time in the last 2 months. But in the last 2 months of being with IMG, na ginawa ko itong mission, I enjoyed a lot. No? So I'm happy to share to everyone my new learnings. Kasi nga sa haba ng panahon ng aking pag-aaral din, ay medyo nakakalungkot isipin na hindi ko man lang na-encounter, no, yung mga konseptong itinuturo nito na ang usapin ay pagpapalago ng yaman, no, ng ating mga income. Dahil di ba ating unang hangarin nung tayo ay nag-aaral ay upang magkaroon ng magandang buhay. Pero hindi pala garante, no, na kapag tayo ay nakapagtapos ng ilang mga degree, kung ano mang kataas man ng ating mga kurso natapos, eh katunayan nga, no? So napakalaki ng ginasto natin at napakahirap bumawi. Pero dito ay malalaman natin na hindi batayan actually, no, na kung gaano man kataas ang pinag-aralan o ikaw ay walang pinag-aralan, kapag ito ay sinunod natin ang mga itinuturo dito sa IMG, eh talagang ma-achieve natin yung tinatawag nating financial security. Now, itong sino nga ba si International Marketing Group? Itong International Marketing Group ay actually nagsimula noong 2002. It is one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Eh, bakit nga na ito tawag na the fastest, no, financial growing industry sa Pilipinas? Eh kasi nga, kung ikukumpara natin itong IMG sa mga iba't ibang malaking kumpanya, eh ilan ba yung kanilang mga empleyado? At gaano ba sila kalaki ang production nila? So, with that, itong IMG kasi, kahit na 18 years pa lang, eh, ito ay matatagpuan na natin sa iba't ibang panig ng mundo. Although ang ating opisina ay makikita doon sa corporate office, no, ng 9th floor ng Kings Court Building 1, sa in Makati City. Now, our primary purpose is actually to assist, no, people who wants to help themselves achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. Now, ito mamaya, let me emphasize kung ano ba itong solid financial foundation na sinasabi nito. So, now IMG is also was established, no? Has established a partnership with the biggest companies in the financial industry. So, ibig sabihin, ito ang mga produkto natin. Yung ating mga services dito, ito ay maibibigay sa atin ng ating mga partner companies. So, ibig sabihin, ang IMG ay isang institution lamang na kung saan ito ay maging daan para tayo ay mai-connect doon sa iba't ibang mga financial industry na higit na makakatulong sa atin upang mapalago ang ating mga hard-earned income. Okay? Now, IMG is a brokerage organization of leading companies in the financial industry. So, ibig sabihin, ito ay broker. No? Kapag sinabi nating broker, ito ay nagiging daan, no? Middleman, ika nga. Na kung ikaw ay may bilihin, dadaan ka sa kanya, at ikaw ay re-refer doon sa kung saang kumpanya na kung ano ang nais mo na bilhin. Okay, mag ito ay produkto o serbisyo. So, it is a school of financial literacy under a lifelong learning program with a free financial coaching for life. So, ibig sabihin,
ang pinaka natin, hindi lang tayo ay brokerage, no? Hindi lang tayo broker. But tayo ay nagtuturo ng libre about financial education. So, ibig sabihin, i-guide natin ang bawat individual dito base doon sa kanyang needs ng kanyang pamilya. Halimbawa, ano bang mga ginagawa ng mga broker o ng mga ahente? Hindi ba kung ikaw may kailangan bibilihin na condominium, ay lalapit ka sa mga property consultants? O bibili ka ng bahay? Kung bibili ka ng sasakyan, di ba pupunta ka sa mga car companies, sa mga car dealers? But you need to approach the salesperson. So dito, sa IMG, ito ay pinaka all-in-one. No? Na kung saan isa lang lapitan mo, pumunta ka na kay IMG, pwede ka nang maging investor sa iba't ibang mga financial industry. At mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano-anong mga kumpanya na tayo ay connected. Okay? And then, it is also a community of savers and investors. So dito, no? Itinuturo natin sa IMG kung paano tayo mag-save at kung paano tayo makapag-invest. Hindi tayo tuturuan dito kung paano laspagin ang ating mga hard-earned income. Dahil alam natin, no? Kapag tayo ay may sweldo, inaabangan natin kaagad yung saan ba rito yung mayroong mga malapit sa ating lugar na mayroong mga sale, no? Mga promo. So, doon natin inuuna kaagad yung ating mga pinagkitaang pira. Okay? So, with that, the mission of IMG is to help every family achieve financial freedom so that no family is left behind. So, ibig sabihin, ang IMG, ini-involve natin yung whole family. No? So, lahat ay dapat ma-educate. Kasi kung ang in-educate natin ito ang nanay lang o ang tatay lang at hindi alam ng mga anak, kasi ang alam nila ay gumasto lang, humingi ng pira, mangyari yan, kahit nagaano kalaki ang ating kinikita, no, dahil mahal natin ang anak natin, ang dahilan agad, bibilihan na, no? Ibibigay kung ano ang kanilang nais. Pero hindi natin alam, no, na nagiging out of budget na tayo. So kaya dito, ituturo natin, no, sa lahat, no? Katunayan nga, marami na sa atin dito, marami sa ating mga members na kung saan ay buong pamilya ay puro na sila mga member ni IMG at madalas mga mag-asawa or even mga anak nila ay naging financial educators na rin natin. Okay? Kasi ang purpose natin ay upang maturuan ang bawat isa na kung saan ay ma-achieve nila ang kanilang financial freedom. Okay? So, ano bang vision ni IMG? So, ito ang vision ni IMG is to bring the secrets, no, of the wealthy to all. Nga natin, mga mayayaman, yung mayaman yan dahil sa sila ay meron ng pira. No, mayroon silang sapat na pinagkakitaan at tayo ay wala. Pero ang tanong, may kilala ba kayo mga mayayaman at kung ano ang kanilang pinanggalingan? Halimbawa na lang si Henry C., di ba, dati? Ano ang kanyang trabaho? Di ba, magsasapatos. Si Manny Villar. Di ba? Halimbawa, si Manny Pacquiao, kung sino pa man, no, ng mga tao, mga Pilipino, na kung saan ay lumago ang kanilang kabuhayan at sila ay mga somebody na, no, sa ngayon. So, ang pinagmulan nila ay actually, katulad din natin. Madalas nga ang iba sa kanila ay walang-wala o mas mahirap pa sa atin. Pero dahil sa kanilang mga pagsusumikap at sa mga strategies na ginawa, ayun. So they have achieved financial freedom. No, they have already achieved or reached their financial securities in life, including their whole family. But ano ba ang alam nila? Bakit sila ay yumaman? It is because they know the right information. Kaya dito pala ang sikreto lang para umasinso tayo ay alamin ang tamang mga impormasyon
na kung saan, ano ba ang ginagawa ng mga taong yumayaman. Di ba? So alamin natin yung mga impormasyon. Kasi madalas sa atin, kapag tayo ay nakakita ng mga taong umaasenso sa buhay, mga taong yumayaman, eh parang galit tayo sa kanila. Di ba? So ano purpose natin ba tayo nagagalit? Maaaring insecurity, no? Kasi sabihin ano bang pinagawa nito, no? Kung ano mga akusasyon na sinasabi sa kanila, maaaring siya sabi gumagawa ng mga illegal yan, kaya yumayaman. Pero hindi natin alam na mayroon sila palang mga bagay na natutunan na in-apply nila, no? Sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at kaya yon ay nagkaroon ng magandang resulta at umayos ang kanilang mga pamumuhay, no? Unlike sa atin, no, sa karamihan, kapag umangat lang yung isa, mag-isa pamilya nga, no? Medyo masama ang loob, nagagalit, nagtatampo, or whatever, no? The bottom line there is yung inggit, no? So kaya dito, huwag natin silang kainggitan kung sila ay mayaman. Because we have to know how are these people achieve financial security. Bakit ba sila ay umasinso sa buhay? No? So yun dapat nating alamin. Kasi kung ito ay inalam natin at natutunan natin, malamang kasi itong mga tao may mga sikreto sa buhay na kung saan ay napalago ang kanilang kabuhayan, hindi sila magmaramot na i-share sa atin yan. Maaring hindi lahat, pero at least may nalalaman ka o may natutunan ka sa kanila. Di ba? So sa halip nating kamuhian, kaibiganin natin sila para matutunan natin ano pa lang mga ginagawa. Now dito sa IMG, ito actually is ang krusada ito, no? Krusada namin ito. So, we want to deliver the world's wake-up call, no? Financial wake-up call para sa lahat. So, ibig sabihin, nandito kami ngayon upang kayo ay kalampagin, upang kayo ay gisingin, yung mga taong tulog ang diwa. Dahil madalas, no, karamihan sa atin, sa totoo lang, kapag sila ay nanyayahan na umatin sa mga pagpupulong tulad nito, sa mga trainings, no? Marami kaagad pasubali, maraming alibis. Ang sabihin, nako, pareho yan sa mga ganon. Nako, alam ko na yan. No? So, wala na. Close na yung isip nila. Pero, bigyan mo kaya ng pira kaagad. No? So, ang nga, no, minsan bago sa ang tanong, may merinda ba doon? May pagkain ba? Para sasama. Okay? So, with that, ito sana maging wake-up call, no, sa atin kasi kami ay committed na kami, no, to pursue our mission that we have to deliver, no, to everyone the messages that we want to impart so that you will all be awakened and apply in your everyday life, no, these new learnings, because we want you to transform. We want to change people from spender, a saver, and to investor. Ibig sabihin dito, ituturo natin kung paano ka magtipid, paano ka mag-save, at kung paano ka mag-invest. No? So, ang ibig sabihin ng investment, di ba? I-invest ang pera mo, papalaguin ang pera mo. Okay? So, ituturo natin dito. At kung ano man yung paraan nito, ay malaman nyo mamaya. Now, dito sa aming platform ay merong tatlo. No? So, we have the global campaign, no? So, financial education for families. We have the financial strategy. It is building a solid financial foundation and advantage, no, of the company or the IMG by showing to you the membership benefits platform. Okay, so actually in the earlier part, no, of our campaign, we aim of educating 1 million Filipinos by year 2020. Pero alam nyo, no, 2019, last year lang, no? Na-achieve natin kaagad.
month of February pa lang, accomplish na yung 1 million financially educated Filipinos. No? At ngayon, lalong tumataas na naman ang number, no? Kaya nung nakaraang convention namin, ay itinaas din ang aming target na kung saan by year 2030, we want 30 million Filipinos to be financially educated. Okay? So, kasi mas maraming Pilipino na naging financially educated, no? The more and a better life that we can enjoy. Now, bakit nga ba tayo kailangan magturo ng financial education? Alam nyo, nakakatawa at mayroong response sa ating gobyerno rito. Dahil ang DepEd ay inadapt na sa Philippine curriculum yung financial literacy doon sa ating mga grade 12 students. Now, the question is, ngayon sa edad natin, willing ko ba tayong bumalik sa grade 12 upang pag-aralan ang financial literacy na yan? Upang tayo ay magabayan ng tama sa ating mga hard-earned income upang masiguro na ito ay may patutunguhan? Or can we just devote, no, few minutes of our time or an hour just to listen to people who are expert in the financial industry? Eh dito, nakakasama ninyo sa IMG ang iba't ibang mga profession ng tao na ginawa ang mission ng IMG at ngayon sila ay nagtuturo na at mga well-versed na sa iba't ibang aspekto ng investment, no? At saka pag-save ng ating mga hard-earned income. So, ito kasi yung ating nakasanayan, no? Sa buong buhay natin, ito nakasanayan natin. Unang-una, puro tayo trabaho ng trabaho. Ang ating binubuhay dito yung mga malalaking kumpanya, yung mga amo natin. At tayo naman, kapag tayo ay nakasweldo, no? Kaya titingnan niyo parang orasan lang yan Parang orasan lang na tayo ay umiikot-ikot lang. So kapag tayo ay nakasweldo, no, ito na ang ginagawa natin. So saan tayo pupunta? Itong ating hard-earned income ay napupunta agad sa mga bayarin. Sa ayaw mo at sa gusto, babayad ka sa kuryente, babayad ka sa tubig, no? So yung iba walang limit yan sa kuryente, walang limit sa tubig din. So pagkatapos na bayaran na una itong mga tubig nito, mga kuryente nito, ayun, nag-shopping na si Inday, no? So instant gratification. So gustong mag-rejoice agad, no? Gustong i-enjoy yung kanyang kinita. Unang sweldo pa lang, namili na kaagad ng mga bagay na saan hindi naman ito ay mga necessities. Dahil, ang dahilan, kasi hindi ko ito natikman dati Gusto ko matikman ngayon dahil ako ay may sweldo na. No? And then, in the end, napupunta ba? Mayroon bang mga savings na natitira sa kanilang mga kinita dahil nag-shopping na kaagad, inuna kaagad na buhayin yung mga malalaking kumpanya? No? So, lumampas sa limit. Ang iba ay nagkautang pa at walang naitirang savings. Kaya yung credit card, nag-apply ng mga credit card para magkaroon ng credit card at kahit na walang sweldo, ay may magagamit na pera. At ang rason daw ay we are now living in a cashless society. Wow, So, kaya card na lang daw. Pero ang totoo, wala na palang laman ang ATM. Kaya credit card ang ginamit. Utang, di ba? So, kung utang ito, ang iba naglo-loan pa. Ngayon, babalik ka naman ulit ito sa panibagong cycle mo, no? At yan ang tinatawag nating the rat race cycle. Trabaho, gasto, lumalampas pa sa sweldo ang inigastos natin, nagkautang, nag-apply ng loan, trabaho ulit na todo-todo, at gagastusin. No? And they don't care about the future. So dito, ano bang nangyayari? Ano pang pinakadahilan kung bakit madalas ay tayo
ay walang naiipon, walang nangyayari sa ating mga paghahanap buhay. No? Dahil nga dito sa mentality na ito, yung procrastination, yung bahala na, bukas na lang. No? So may araw pa, may sweldo pang darating, may opportunities pang darating. Yun ang lagi nasa isip. No? Kasi unang-una, kapag ito ay na-implant sa ating isipan, yung bukas na, bahala na bukas, no? Bahala na si Batman. Ang mangyayari dyan, you will realize later on na ikaw pala ay nagkakaedad na, tumatanda na, nagkapamilya na, nagkaapo na, nothing happened in your life. No? Bakit nangyari sa mga tao na ito? It's because they did not plan. Did they plan? Ito, most people don't plan to fail. They simply fail to plan. So, ibig sabihin, wala naman talaga nagpaplano na para magpe-fail ka sa buhay. Ang problema is that, did you really plan for your future? Did you really plan for your hard-earned income? That's the question. Bakit? Ano mga dahilan? Ito yung mga common attitudes ng mga Pilipino. No? Specifically, mga Pilipino. So, ang sinasabi, no? Can you just imagine, there are different stages of our life in our lifetime. Kapag nasa 20 tayo, ito yung mga simula ng mga panahon na kung saan maaring ang iba dyan ay nagtatrabaho na, no? Kumikita na. So, ano ang sasabihin nila kapag ito ay inalok mo, na sinabihan mo na mag-invest ka, mag-ipon ka? Ang sagot niyan, no? Next time na lang daw, bata pa naman ako eh. Kaya ayaw mo na mag-save, ayaw mag-invest, kasi bata pa nga raw. Kaya ini-enjoy, no, ang kanyang pinagkikitaan. Manood ng sine, no, pumunta sa mga shopping kaagad. Kaya ang pinapayaman, yung mga mayayaman, yan ang dahilan kung bakit yung mayaman ang mayayaman. Bakit? Tayo na mga feeling mayaman, no, panay ang gasto. Sky is the limit, ika nga. Tapos bahala na pag naubos ngayon, no? At hahataw ulit ng trabaho. Okay? And then, pagdating ng 30 years old, kapag inalok mo naman ng mga investment, ayaw din, no? Ayaw pa rin. Ang sagot naman, next time na. Ikakasal kasi, no? Kaya ayaw mo na mag-save, ayaw mo na mag-invest. Kasi nga, ang inipon, para sa pag-aasawa, para sa pampakasal niya. Okay? So, how about ito mga 40 years old? Ang sagot naman ito, no? Next time na, kasi high school na ang mga anak ko. High school na yung mga bata. Kaya, doon muna nakafocus yung income sa mga expenses sa pag-aaral. Okay? How about ito mga 50s? Ito yung mga 50 years old, no? Ito na ngayon, parang nakafocus na yung attention kasi malapit na magtapos yung mga anak, malapit na mag-graduate. Kasi ang thinking natin is that dapat makagraduate ang anak ko na ito. Kasi siya na ang tutulong sa amin. Siya na ang tutulong sa pamilya. Siya na ang gagastos sa mga kapatid niya. So, yan ang ating nasa isipan. Pero hindi naman pala dapat yon. Kasi ang mga anak natin, kapag nagtapos ng pag-aaral yan, ang next na step niyan ay maghanap ng sariling buhay. Maghanap buhay, magkakaroon ng sariling buhay, no? Kapartner sa buhay. At kung mangyari man yan, siyempre, hindi na isang tao ang makakausap mo at ang isang tao ang iyong hihingian ng tulong. Just in case na kailangan mo pa ng suporta. No? Kaya itong mga anak natin, wag nating gawing investment fund. No? Retirement fund, rather. Kasi, una-una, hindi mo maasahan yan. Only very few children, no, are able to pay back to their parents of all the supports, no, that has been given to them during the years
that they are not still earning. Iilan lang yon, no? Iilan lang, sa totoo lang. So, ang iba nga, hindi nga nakatulong sa mga magulang na nung pinapaaral, pero, no? So, pagka-graduate, nagkaroon ng trabaho, nilisan na ang mga pamilya, naghanap na ng sariling buhay. Okay. So, ngayon naman, ito naman ang sasabi ng mga nasa 60s, no? So, malapit-lapit na rin kami dyan. So, dito, ayaw na, no? So, ito, gustong-gusto na sana mag-invest. Ito mga nasa 60 years old and above. Kaya lang, retired na siya, no? Ang tanong, kung ngayon siya mag-invest at 60, hanggang kailan ba kaya kung siya ay nakapagtabi man ng pera ng kanyang pensyon, kung siya may pensyon man, palagay mo kakayanin pa niya makapag-invest, nakukunin yung kabahagi, no, ng kanyang pensyon, or let's say retirement doon sa kanyang kumpanyang pinanggalingan, at isi-save or i-invest para kumita ang kabahagi ng kanyang income? I think that would be a big question mark, no? Kasi una, magkano ba ang mga income, ang mga retirement na no, ng mga empleyado natin? Magkano na lang? Okay. Let us take a look about the senior citizen survey. Ito, tingnan natin, no? So, can you just imagine? Only 2% of the seniors are financially independent. 2% lang. Meaning, 2 tao sa 100 ang medyo nakakaluang sa buhay, o tinatawag nating sitting pretty na lang, no? Kapag sila ay nag-retire, ika nga ipapasyal-pasyal na lang. So, pa-travel-travel na lang. Or pa-enjoy na lang ng buhay sa beach, pasyal-pasyal, no? Kung saan nila gustong pumunta, nakapunta sila. 2% lang. So, saan napunta yung 98%? Ang 8% ay napupunta sa charity. Yung kanilang mga pangailangan ay inaasa sa charities. Maaring sa pamilya, sa ibang tao, sa gobyerno, no? Kasi nga, nung siya ay nagtatrabaho, ay hindi na manage yung kanyang income. At 40%, no, ng mga senior ay nagtatrabaho pa rin. Gusto ba natin na tayo ay senior na, ay magtatrabaho pa rin tayo? No? Tayo ay halimbawa kung ang nakaugalian mong trabaho ay let's say pagiging karpintero, at pag 60 years old mo, 70 years old mo, ikaw ay magka-carpentry pa rin, aakyat ka pa rin sa building. No? So, kung ang malungkot dyan, no? Okay lang yung mga ganon. Kasi sarili yun eh. May martilyo ka, pwede ka pa rin magtrabaho, no? Sa iba't ibang paraan, no? Ng pagka-carpentry. Ay, how about kung ikaw ay empleyado? Tatanggapin ka pa kaya ng employer mo kung ikaw may edad na? So, dito actually, sa mga abroad, no? Sa mga overseas, nararamdaman na ngayon ng mga overseas workers natin na kung saan kapag tumongtong ng 60 years old na nanganganib na yan, napapauwiin. No? Kaya kung tayo ay OFW, na tulad ko, wag nating hintayin siguro na dumating pa sa ganong punto na tayo ay papauwiin, no? Na kung saan sa panahon na tayo ay wala pang naihanda, hindi pa tayo nakapag-ipon. At 30% ay umaasa sa kanilang mga relatives. No? Ang 20% naman ay umaasa sa kanilang mga SSS, pension, GSIS. At magkano ba ito? No? Magkano ba natatanggap diyan? So, well, siguro kung ang pension mo ay gagamitin mo na kung saan ikaw ay titira na lang sa bahay kubo sa probinsya, kasya yon. Pero kung ikaw ay nakatira sa sa syudad, hindi kakasya, no? Yung 5,000 o 7,000 na pension. Okay? So, malamang, no? So, yan ang mangyari sa atin. Okay.
Why we teach financial literacy? Because we want to impart to you, no, that the role of money is changing. Kung titingnan ninyo, no, kasi ang iba sa atin ay umaasa sa mga nakaraang panahon na kapag ang pera raw ilagay sa bangko, kikita, tutubo. Well, tama yon. That was long time ago. No? So, no mga 70s, 80s, no? Mga up to 90s, medyo malaki nga ang tubo yung interest ng pera sa bangko kapag ilagay mo sa bangko. Pero sa ngayon, nasa magkano na lang ba? No? Ang interest sa bangko ngayon malaki na yung 3% na time deposit mo. No? Pero ang pinaka-regular, no, kung ito ay savings lang, normally nasa kwan lang 'yon, nasa 0.2 or 0.5% per annum ang kikitain ng pera mo. Kung time deposit, so nasa 1.12 per annum, no? Ang tanong, kung 'yon ba ang kinikita ng pera mo sa bangko na itatabi mo, makakayanan niya kaya yung inflation o ang pagtaas o pagmahal ng mga bilihin sa kada taon na 3% to 7%? Noong nakaraan, I think that was December of 2019, nasa 6%, no? Yung inflation rate sa Pilipinas. Na kung saan, okay yun sa mga empleyado na every year ay nagkakaroon ng increment ng kanilang sweldo, no? Na 5% or 10%. Aba, mas napakaswerte mo kung mabigyan ka ng 10% sa sweldo, no? Na increase every year. So, pero sa ayaw natin sa gusto, ang bilihin ay tumataas. No? Tumataas ang mga bilihin. Kaya yun ang kalaban natin. No? Ito inflation alone, no? Sa inflation pa lang, you are losing your money. No? You are losing your money. Sa inflation pa lang. So kapag itabi mo lang ang pera mo sa unan, lagay sa unan, itabi sa bangko, wala kang pag-asa na tutubo yon. Tutubo naman, no? Mamaya ipakita ko sa inyo kung kailan, no? Madudubli ang pera mo kung ito ilagay mo sa bangko. Now, lack of financial education is one of the reasons why we are doing this. Because we feel so sad about the result of the survey that only 53% of Filipinos, no, are having this financial quotient, meaning only 53% of Filipinos understand, no, how to handle their hard-earned income. Kung saan nila, no, o kung paano nila i-manage yung kanilang sweldo. Kaya madalas tulad nito, no, so piso lang yata ang laman ng kanyang wallet. Kasi nga, hindi alam, hindi napag-aralan kung ano ba talaga, ganito lang ba ang buhay natin? Trabaho ng trabaho, pagkatapos sweldo, gastos. Pagkatapos naubos naman, trabaho ulit ng trabaho, gagastusin. Trabaho, gasto. Yun lang ba? Well, okay yan. Kung ikaw ay may kinikita pa. Kung ikaw ay nagtatrabaho pa, okay yan. But remember, time comes that when we reach our senior age, no? When we get older, we could no longer work. We don't have any income that will be coming into our pockets. Ay paano na lang yon kung sakaling we are incapable, no, of working. Hindi na tayo kumikita, hindi na tayo nakapagtrabaho. What shall we do? Kaya yan ang nangyayari, that we are simply relying our life, our needs, to the people surrounding us. It's either sa gobyerno, sa mga charity, o sa mga pamilya natin. No? So, kaya madalas ang iba ay, no, so sad to say, gumagawa ng mga ibang mga kalukuhan na lang para makasurvive, no? So, na kung saan ang iba, sobra na sa tanda ang edad, sobra na ang sobra na ang tanda, pero they still need to work. For what? To support for their everyday needs, no? Now, people live longer today is one of the reasons why we are doing this financial education.
Kasi okay lang sana kung kapag ikaw ay nagkasakit, ay matuluyan na kaagad. No? Eh what if kung tumaba ang buhay mo? Although, compared to the other countries, ang Pilipinas ay medyo mababa yung ating yung ating life expectancy. Kasi ang life expectancy ng mga Pilipino is only around 72 years old, no? Average 72 years old. Nasa 76 yung lalaki, yung babae nasa correct. Nasa 70 sa 80 almost, no? 76, correct. 76 yung babae, ang lalaki naman nasa 68 lang. Pero normally, nasa 72 years old, no? Yung life expectancy natin. But, have you heard about the life expectancy of the other people in the other parts of the world? Like in the US. Sa US, nasa 73 to 75 years old sila. Lalo na sa Japan, 85 years old. So, now the question is, suppose that you will retire at age 65 and you are only relying your life, your everyday needs from your retirement fund. No? Sa pension mo, let's say 5,000 or let's say 10,000 na. 10,000 ang pension mo. No? Na nakuha mo sa yung SSS, nakuha mo sa GSIS. So, do you think will that be enough? Sa mga pagkain mo pa lang, sa mga gamot mo, ay lalo na kung ikaw ay ma-hospital. No? Now, try to take a look on this. No? So, yung high cost of living ay nabago rin. No? Tumaas ang cost of living ng mga saan mang parte ng mundo ngayon. Kaya, most of us are struggling. No? We have many people have difficulty in saving their money for their future needs. Kasi nga, halimbawa, I can still remember during my early years, no? So ako elementary, high school noon, alam ko yung mga presyo ng mga isda noon, yung mga magandang klase, mga first class na isda noon, 2 piso lang yan binta namin, no? Kasi dati ako ay nagbibenta ng mga isda na nahuhuli namin noon, nung kami ay elementary pa lang, binibenta namin 2 piso yung 1 kilo niyan, no? Malaking isda, bisogo, mga iba't ibang klaseng isda, no? Binibenta namin 2 piso lang. So sa ngayon, ang 2 piso mo, ano kaya mabibili mo ngayon? Di ba? Although I'm speaking about my time, no, I was young. That was maybe 40 or 50 years ago, no? So, yun ang no? So, ibig sabihin, whether we like it or not, no? So, as time passes by, the value of money depreciates. Bumababa ang value ng pera natin. No? So, kaya dito dapat, magkaroon tayo ng pagkakataon na kung tayo ay makapag-save, mag-save na tayo. Kung ma-invest natin, i-invest natin upang kumita ang ating pera, no? At masabayan yung inflation, no? Yung inflation na yan ang kalaban natin Okay. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, no? Kilala ba niyo ito? Ito yung author ng libro na Rich Dad, Poor Dad. Or yung isang libro pa niya ay Retire Young, Retire Rich, no? Ito si Robert Kiyosaki. Ako, I was inspired when I read his books about maybe about 8 years ago, no? So naging inspirasyon ko itong tao na ito, no? Kung saan ginaya ko lang yung kanyang mga payo, no? Na kung saan kasi ito siya more on investment siya naka-focus no? Sa mga real estate. Kaya ako, ginawa ko, real estate din ang aking focus doon nung mag-invest ako. So mamaya, tingnan natin kung ano yung mga advantages doon kung ikaw ay nakafocus sa mga real estate investments. So, kaya sabi nga ni Robert Kiyosaki, no? So yung pera na yan, kapag hindi mo nakakuha, no? So mawala rin yun. Okay, our next platform is financial strategy. This is how we build a solid financial foundation. So sinasabi nga, building a solid financial foundation is like building a house. When we build a house, we have to make sure
that it is a typhoon resistant, an earthquake resistant, or even to any kind of calamities. No? It could resist. Now, on the same manner, dapat gano'n din ang ating financial foundation, ang ating kapirahan, na dapat in time of crisis, we can sustain. No? Kayang sobay kung may mga crisis man. Kung mawalan ng trabaho, eh dapat meron tayong mga naka-reserve. No? Lalo-lalo pa ngayon. So, nawalan ng trabaho kung ilang buwan ng iba. Hindi nakapagtabi, walang savings, walang emergency fund. No? So, kung karoon ng mga sakit, nagkaroon ng disability, so how will you be able to prepare when you encounter this crisis in your life? No? So, with that, ito mga utang. Ano ba ginagawa natin ng iba? No? Kaya ang iba talagang nalulubog sa utang kasi laging hinahanap kung paano makautang. No? Kaya nalulubog sa utang. Loan ng loan. Ang iba dyan talagang sagana sa loan doon. No? Loan doon, loan dito, loan doon. Kaya yun ang nangyayari. At what if? Kung nabankrupt ang ating kumpanya, naku sa ngayong panahon, no? Sad to hear that there are a lot of companies, no? Declare their bankruptcy because of what? Because of this pandemic. They were not able to sustain the needs of the company by paying their employees for the last few months. Because of what? There is no income that are coming in doon sa kanilang business. Simple, reliant ang mga negosyo, reliant sa income. Hindi nag-perform yung negosyo, walang income. Kung walang income, walang pang sweldo. Now, are we prepared? Are we prepared for such kind of situation? Ngayon, kung hindi, we'll go further about our discussion. Dito, mayroon tayong 6 steps na sinusunod in building a solid financial foundation. Okay. First is, of course, we need to increase our cash flow. No? So, tingnan natin. Paano ba ang cash flow ninyo ngayon? Kung ang income natin, minus expenses, siyempre ang maiiwan, yun ang cash flow mo. No? Yun ang pira mo. Suppose that your income is 50,000. And your expenses is 55,000. Magkano ang cash flow mo? So, you have a negative cash flow. Kung negative cash flow ba, ito ba magandang balita para sa atin or hindi dapat? A lot of people, no? Most people actually have negative cash flow. At yan ay nangyari rin sa amin dati. No? Pero what we did, gumawa kami ng paraan kasi kung iasa namin sa sweldo lang, talagang nangyari. No? So what we did was, we find ways by which we're able to increase our cash flow. Kasi dito ang madalas na ginagawa natin, kapag tayo may sweldo, no? Yun. Sweldo, trabaho ng trabaho, sweldo. Pagkatapos ng sweldo, hanap, no? Hanapin na kaagad saan yung mga malls na mayroong mga sale. Yung Jollibee, yun, ang sarap ni Jollibee, oh. So ito hinahanap palagi si Jollibee, no? Yung Starbucks. Naku, itong Starbucks na ito talagang sa totoo lang, kailan kaya ako maiengganyo na para gumasto ng sarili kong pira na para bumili ng Starbucks na yan. Kasi alam ko mahal ang presyo niyan. No? So baka hindi ko alam kung magkano, no? Pero pagkarinig ko dito yata sa Saudi nasa 18 reals yata or 20 reals. No? So hindi ko na inaalam pa kasi alam ko mahal na no? Hindi ko alam. So nakatikim ako. Kung sa tikim, nakatikim ako ng lasa ng Starbucks na kape na yan. Lasang kape. Pero hindi akong gumasto. Kasi ayaw kong gumasto
sa isang bagay na alam kong mahal. No? Na para sa akin, hindi reasonable ika nga yung price. Hindi ako gagasto. Never. No? So, sa halip niyan, kasi ako, sanay naman ako sa talagang kape na 3-in-1 lang or pure na kape lang, okay na ako doon. No? So, pero kadalasan sa atin, yun, ginagawa. Starbucks, punta ng malls, bili ng mga signature na mga kasuotan, no? So, kung ano-ano pa. Puro gala. Kaya nangyari, yun nangyari kanina, yung negative yung cash flow. And then, trabaho ulit ng trabaho. Okay? So, kasi dapat ang ating right savings formula, ganito. Yung income natin, ang sunod natin gawin ay i-save agad yung 30%. Ngayon, kung mabigat pa ng 30%, simulan mo sa 5%. No? 100 mo, mag-save ka ng 5 piso. Or sa iyong 1,000, mag-save ka ng 50. Simula ka sa maliit muna. No? And then later on, pag nahaging habit mo yung savings na yan, no? Kasi habit forming ang mga nangyayari sa ating buhay. If what we do becomes our habit, no? That will be our lifetime, no? Legacy to ourselves, to our family, that they have to emulate. Masusundan nila yan. Pero kung pagkagising ng mga pamilya mo, mga anak mo ay gastos ka ng gastos, in the end, talagang gastos. Ay dapat, yan ang gawin natin. Para yung remaining, yun ang gastusin mo. Kasi nga sabi ng pira, no? Ang pira, kung ito ay nagsasalita lang talaga, narinig natin, ang sabi niya, if you will save me today, I will save you tomorrow. No? So, dapat, yun. Now, ito actually yung prosperity formula talaga, no? Na ginagawa ng karamihan, no? Not karamihan, ng ilan pa lang, no? Mga most likely, mga financial educators. So, income, ito, nagbabawas ng kanilang mga tithes sa mga charities nila, no? And then, 20% savings, and then, expenses at saka sa lifestyle yung natira. Huwag nating unahin yung lifestyle at saka expenses agad. Kasi madalas niyan, walang matira pang save. No? So, what if, no? 70% is not enough for your needs. Pagkasayin mo. As I said, simple lang. Bawasan mo yung mga bagay na hindi naman kailangan. Or it's either you have to increase your cash flow. No? How to increase your cash flow? We have one, reduce your expenses. You have to live below your income. So, ibig sabihin, tulad kanina, kung ang sweldo mo ay 50,000, huwag kang gumasto ng 55,000. No? Bawasan mo ang iyong mga expenses. So, kasi, you have to identify. Mamaya, pakita ko sa inyo kung ano yung pwedeng ikakat ninyo, no? Kung saan you will be surprised that it would reach, no? Or generate millions after a couple of years. Okay. Our goal here actually is not, no, to be rich. Our goal is to be rich actually, not to look rich. Kaya sasabi, narinig ko dati sa isang mentor namin sa financial education din. Sabi niya no, yung mahirap, no, kahit na pasuotan mo yung namagagarang damit, ay alam mga tao na yan ay mahirap, ano sa tingin mo? Mayaman na ba siya dahil sumuot ng pangmayaman? Ay di ba mahirap pa rin? Pero yung mayaman daw, kahit na pasuotan mo yan ng pangmahirap, dahil alam ng tao na mayaman, ang tingin, mayaman pa rin. Di ba? So, pero dapat tayo, no? So, huwag tayong feeling rich, no? Kung rich. Kung poor, we have to find ways how to improve, no? Our wealth so that we can be rich. And then, earn additional income. So, dito, ito I can relate to you my life story about additional income, no? Kasi kami, nung bago pa lang kami sa Manila in 90s, no? Middle of 90s, 1990s, ay talagang hirap ng buhay sa Manila. Sa apartment pa lang dati, bumabayad na kami ng 3,500 pesos, no? Apartment pa lang 'yon. Pagkatapos, ang sweldo, magkano lang ang sweldo noon, no? So, ang hirap. Kung aasa kami sa sweldo, ay walang mangyari talaga.
So what we did, humanap kami ng paraan para magkaroon ng additional income. Di ba? So para ma-increase ang cash flow at ma-achieve mo yung goals in life, hanap ka ng paraan. So what we did, ayun, nagkaroon kami ng mga kaibigan, consignment ng kanilang mga produkto, let's say mga lansones nila, ipapasa sa amin by crate yun, by kaing-kaing, no? Tapos, yung gawin na yung mga asawa, i-repack namin yan, no? 1/4, may kalahating kilo, 1 kilo, may 2 kilo, no? And then, i-dispose namin. Hindi mas magaan ang pagbili ng mga kwan, no? At ang presyo naman, pwede pa namin mas mababa pa kaysa sa presyo sa palengke. Kasi nga, naipasa sa amin ang bultuhan at yun, awan ng Diyos, taon din ang binilang noon ako saan, naging gano'n ang aming no, sistema. Ang iba naman, saging, drop sa amin ang saging. Oy, pang-repack namin yan, pang-binta namin yan. No? Kung ano-ano pa. At there was even a time, summer, kaming mga teachers noon, mga bago pa lang no, sa kwan, kapag ikaw ay new teacher, kapag ikaw ay hindi pa regular na teacher, na professor or faculty, kapag summer time, ang priority yung bibigyan ng mga teaching load, yung mga nauna sa'yo eh. There was a time, one summer, wala kaming income na mag-asawa. May anak kami. No? So, summer yon, although walang pasok, pero wala kaming other source of income. So what we did, ayun, pagkagabi, gumagawa kami ng ice candy. Yeah? Pagkaaraw, ubos yung mga ice candy namin. We have survived for 2 months na walang sweldo during summer time because of that ice candy alone and some other sources na ginagawa namin. No? So, and then another source of income that we did before while we were in teaching, karinderya. Although mahirap ang buhay, madaling araw sa palengke na. No? Pagkatapos, lutuin namin. Pagluto na, iwan sa estudyante namin na para magbantay ng tinda ng karinderya. And then we survive. So by that reason, because we are able to increase our cash flow, we achieve some other of our goals. Like what? Ang goals namin dati, kasi nainggit ako sa ibang mga kasamahan kong teachers na malaki ang sweldo, ang sikreto pala sa kung ikaw ay teacher, dapat mag-aral ka. Para tumaas ang degree mo, tumaas ang education mo, tumaas ang iyong position, tataas ang sweldo. Diba? Pero kung ikaw ay naging stagnant lang, doon lang sa degree mo, at hindi ka nagsumikap na para tumaas ang iyong pinag-aralan, hindi tataas ang position mo, hindi rin tataas ang iyong sweldo. Okay? So, that was what we did. Just to increase our cash flow was to earn an additional income. O, dito nga, kahit na OFW na ako, hindi pa nawala sa akin yung mentality na yan, no? So, kasi alam ko, yung one way of increasing the cash flow is actually, to engage in some other things that will help you generate incomes. Like what? Dito, ang ginawa ko nung dumating ako sa Saudi noon, kasi hindi ako sanay ba na matutulog lang sa bahay na walang gagawin. So, ginawa ko, dahil ako ay member ng Forever Living sa Pilipinas, nung makita ko rito sa Forever Living sa Riyadh, abay, nagpuan ako ulit, nag-active ako ulit, no? Ay di, ang lakas ng din, kahit pa paano, kumikita ako ng mga 3,000 isang buwan, no? 3,000 reals. 2,000 reals isang buwan sa Forever Living noon, no? So, mababa na yun, no? I mean, there was a time na tumaas pa. Pero, kukunin ko pa ba yun sa sweldo ko? Oh. Another opportunity, dumating. Naging property consultant ako ng Vistaland dito ni Senator Manny Villar. Aba, alam ba niyo na doon sa aking extra income sa Vistaland lang, no? Nung umuwi ako noong nakaraang summer sa Manila, ay naipagawa ko yung aking terrace, no, ng bahay, na ipalakyan kong terrace ng bahay, at ang sa baba ay reception area. Dahil doon, extra income. Di ba? So, simple lang. Simple lang ginagawa, no? So, ibig sabihin, kung ikaw ay aasa lang sa sweldo mo, mabibilang ka ng mahabang panahon. Kasi nga, ako hindi sanay na itong 6 hours na itutulog ko lang o manunood lang ng kung ano-anong mga walang kakwita-kwintang bagay. No? Kasi normally, palagay natin, 10 hours ikaw nagtatrabaho. 8 hours yung sleeping time mo. So, ibig sabihin, sa 24 hours, meron ka pang 6 hours na spare time. Ano gagawin mo dyan?
talaga kung ito ay tutulog mo lang, ito ay lalaro mo lang, no? Ikaw ay maglaro ng mga online games, ikaw ay kung ano mga panggagawin mo na wala namang kabuluhan, no? Na kung saan naubos yung oras mo sa maghapon. So, what do you expect? Will there be blessings that will be coming in or pouring in just sa mo, sa wallet mo? Wala. No? So kaya yung mga wise na tao, ito ginagawa, itong 6 hours na ito, no? Yan ang ginagawa namin na kung saan kami nagkakaroon ng mga extra income. At yung extra income na yan, yun ay napupunta doon sa other investments namin. No? Hindi lang inaasa sa sweldo. Okay? So, the best available time to build your wealth is your spare time. So, okay, so with that, actually, we have another trainings for that, no? For how to increase the cash flow. No? So we have the workshop, the Jumpstart program. No? So binibigyan natin yan. We have a specific training for that also. So number 2 is ensure proper protection. So dito, nakakatuwa sa atin, ano? So kasi tayo madalas ay ang ginagawa natin, ang ating mga sasakyan, laging comprehensive insurance ang binibigay. Ang bahay, may mga insurance yan. Pero ang tanong, ikaw ba, na nakasakay sa sasakyan, nakatira sa bahay, insured ka ba? Insured ba ang pamilya mo? Wala. No? Kaya madalas, kapag may problema, no? Wala nangyayari. Nalulubog sa utang. Hindi ba ang purpose natin kung bakit tayo bumili ng insurance sa sasakyan ay kapag nasira ang sasakyan, may pang-repair or may pambili ng bago. Kung nasunog ang bahay, may pambili ng bahay or may pang-reconstruct ng panibagong bahay. Di ba? Ay, paano kung ang katawan na na-damage? Ano gagawin mo para mapagpatuloy kung isa lang dyan? Halimbawa, sa membro ng pamilya ang nawala. Especially yung ating pinaka-breadwinner. Yung tinatawag naming money machine. Yung tatay o yung nanay o kung sino man yung nagtatrabaho. Kung nawala yun, na-damage siya, naging disable o namatay. Anong gagawin? No? So dito, dapat natin matutunan, no? At meron tayong separate training dyan, no? Na kung saan ituturo natin kung magkano ang dapat nakakailanganin mo. Halimbawa, kung ang sweldo mo ay 20,000 sa isang buwan, magkano ba ang kailanganin mong life insurance? Para kahit na mamatay ka, maging disable ka, for the next 10 years ay mabubuhay ang pamilya mo. No? So dapat yun ang ating matutunan na kung saan ay para masustain, mapagpatuloy yung buhay. And then, ito ang isa sa mga malungkot na mga pangyayari sa ating buhay din, no? Na kung saan kapag tayo ay nagkakaedad, no? Palagay ko, marami na nakaka-relate sa atin ito, no? Yung mga umabot na ng 50s, maraming mga nararamdaman na yan, di ba? So, madalas, ay ito ang naging problema. No? Actually, kung bakit naging dahilan na magiging maiksi ang buhay ng mga Pilipino, ay dahil nga sa kulang sa pira. Hindi nakapaghanda sa kanilang mga healthcare needs. Sa ngayon, okay lang kung malakas pang katawan at nagtatrabaho dahil mayroong mga healthcare needs, mga healthcare cards, no, na binibigay ang inyong mga kumpanya o mga kumpanya natin. Pero the moment that you stop working, when you retire from your employer, hindi mo madala yung card mo. Siguro madadala yung card na lang, no? Hindi na magkakayon, hindi na mag-function dahil wala nang laman, di ba? Expired na 'yon. So, with that, ang kadalasan kapag tayo ay magkasakit, doon tayo napunta sa charity. Di ba? Pero yung mga may pera or maring walang pera pero napaghandaan ng kanilang pagtanda, napupunta din sa mga pay wards, sa mga executive rooms sa hospital. Yung mga walang pera, walang-wala, ay dito napunta sa charity. Nung pumasok, isa lang sakit, no? Nung lumabas, 3 na o 5 na. Kasi nagkahawa-hawa na, no? So, with that, mayroon tayong pinakamagandang investment para diyan, no? Healthcare protection. At nagbibigay rin tayo ng mga trainings tungkol diyan, no? Para paano, no?
paghandaan ang ating pagtanda. No? Paano maging ready tayo na kung saan hindi tayo aasa sa mga kapwa natin, sa pamilya natin, hindi pabigat sa pamilya, hindi tayo maging pabigat sa gobyerno, and so on and so forth. At ang pangatlo, no, na platform natin ay paano natin i-manage yung ating mga utang. So normally, tayo, no, by nature, pala utang. No? Malungkot ang buhay kapag walang utang. Although ako may mga utang din, no? So katunayan, malaki pa nga mga utang ko eh. Kaya lang, sa investment na punta. No? Sa investment na punta. So with that, kasi kapag may mga utang tayo, no? So it could control your life, diminish your happiness, and limit your freedom. So madalas kapag tayo may utang, normally, ang maiiwan, no? Kasi una-una, pagkasweldo mo, pambayad sa utang agad. Ang matitira, mangyari, hand to mouth na lang. No? Kung tayo may utang, madalas, dadaanan sa palad natin ang ating pira at papasa sa kabilang palad. No? Kasi babayad mo. Ang iba naman, kapag may mga utang, aburido na sa buhay palagi. No? Hindi na makausap, hindi na minsan asawa o mga anak, pagsisigawan lang kasi masakit ng ulo dahil sa utang. Diba? Hindi mo na makakausap. Touch me not. Or kung sisingilin naman, tatalikuran. Ang iba naman, come what may. Dahil sa utang, walang choice. No? Hindi na makaiwas sa taong inutangan. Ang gagawin, bahala na. Kung masalubong, salubong. Kung wala, gagawa lang ng panibagong dahilan. Kasi itong utang, no, sounds death. Death, no? Patay. Utang, patay. Kasi ang utang, nakakamatay talaga yan. No? Mamamatay ka sa consummation. Okay? At talagang papatayin ka, no? Ibabaon ka ng gusto sa expenses niyan. Kasi itong utang, mayroon din tinatawag na compounding interest yan. No? Na kung saan pwedeng dudubli ang iyong utang na yan in a certain period of time. At sa utang na yan, meron tayong mga trainings din. No? Napakaraming series of trainings na tinuturo sa atin kung tayo ay magiging part ng IMG mission na ito. Okay. Create an emergency fund. No? So, dapat pala, no? Kasi ang buhay natin, halos puro puno-puno yan ng mga emergencies. No? So, dapat, paano paghandaan natin? Pag nawalan tayo ng trabaho, na hospital, extended, ito mga tragic death, ito yung mga pandemics na ito, no? Mga typhoons, mga catastrophes. So, dapat pala kung tayo ay single, mayroon ka ng 3 months na savings, emergency fund, tawag noon. At kung ikaw ay pamilyado, dapat 6 months of your salary. No? 3 to 6 months of your salary ang itatabi mo na dapat hindi yung madudukot-dukot mo from time to time. Assuming, sweldo mo ay 20,000. Times 3 mo lang. No? Para meron kang 60,000 na emergency fund. Di ba? Nagkaroon ng lockdown simula Marso. March, April, May. 3 buwan lang. No? June na, July na ngayon. Kung walang no? Most like, I think mga 3 months or more than 3 months na walang sweldo-sweldo, walang trabaho. Di ba? Ang iba nga ngayon, mga kakilala ko, wala pa rin sweldo eh. So, kaya, lang muna, kung tatawagin namin, remedyo general muna ba? No? Kung ano, saan makakapag, lang, tambay-tambay na, may, saan makapagtambay-tambay na may tagay-tagay ba? Okay. Hello, kumusta? Nandiyan pa ba kayo? Nandiyan pa po ba? Di ko alam kung may kausap pa ako eh. Magandang hapon. Tulog na yata, no? Nandito po, Doc. Akala ko nakatulog na yung iba na, no? So, building long-term investment. Ito. So, dapat paunawaan natin kung tayo ay mag-build ng ating wealth, dapat long-term at dapat maintindihan natin to, no? Paano ba? So, dito, ituturo natin yung rule of 72. Ito, ang iba siguro nakapag-aral ng science, alam niyo ito, kilala natin ito, si Albert Einstein. Kaya lang, hindi natin na-encounter itong rule of 72 na ito. Maging ako nga, no? Nakakatawa, no? So, at my age, so, sa dami ng inaral, hindi ko kahit nakita itong rule of 72. Or maari, baka tinuro siguro, baka absent na ako, no? So,
ang sinasabi niya rito, ang pera natin ay pwedeng dumoble. Sabi niya, itong 72 divided by the interest rate, no? Halimbawa, sa bangko mo nilagay ang pera mo, magkano interest rate sa bangko? Pag i-divide mo yan siya ng interest rate, ang 72, ang total ng number of years na kung saan ay madudoble raw ang pera mo. Madudoble naman pala ang pera natin. No? So, kaya ang tanong dyan, ilang taon? Okay. Halimbawa, so di ba, normally kapag tayo ay may pera, tinatabi natin sa bangko yan eh. Diba? So, halimbawa, may 10,000 ka. Sa bangko, normally 1% ang interest rate. So, ibig sabihin, by following the rule of 72 divided by 1, kasi 1% ang interest eh, 1% equals to 72 years. So, good news, no? Meaning, madudoble ang pera mo after 72 years. So, maging 20,000 siya. Ibig sabihin, kung ikaw ay 22 years old, 92 years old ka, maging 20,000 ang pera mo. Di ba? Ang sarap, no? At least na doble. So, let me show you another good example. So, halimbawa kung ang pera mo, nilagay mo rito sa 4%. 4%. So, ang pera mo pala ay madudoble within 18 years. Halimbawa, 29 years old ka, 100,000 ang nilagay mo sa investment. Huwag sa bangko kasi walang bangko nagbibigay ng 4%. So, pagdating mo ng 47, maging 200,000 ang pera mo. At 65, maging 400,000 ang pera mo. Okay? So, pero mayroon pang mga investment na nagbibigay actually ng 12% or even 18% pa eh. Halimbawa na lang sa 12% natin ilagay. So, ibig sabihin, 72 divided by 12, every 6 years ang pera mo ay madudoble. How? 29 ang edad mo, may 100,000 ka, after 6 years, 35, naging 200,000. 41 ka, naging 400,000. 47 ka, naging 800,000. So, 53 ka, 1.6. 59 ka, naging 3.2. 65 ka, naging 6.4 million. Ang iyong 100,000. No? So, meaning, that is, after 6 years, magdudoble ang pera mo. No? So, ibig sabihin, pabayaan mo. Kapag ito ba ay nilagay mo sa investment, kailangan mo pa bang bilang-bilangin pa palagi, tingnan? No need na. Hintayin mo na lang. Abangan mo. Every 6 years, pa-check mo magkano pera mo. No? And eventually, pag-retire mo, milyonaryo ka. 6.4 million. Kaysa ba naman ikukumpara mo sa doon sa 1% sa bangko or sa 4% sa mga maliliit na mga na porsyento na investment. Dito, tingnan mo pa lang dito, hindi magkakaiba. Same years na pinatubo ang pera. Pero 400,000 lang yan dyan. Sa 18 sa 4%. Pero sa 12%, 6.4. 6 million in difference. Yeah? So people who don't understand how money works, they end up working for money. But people who understand how money works, they let money work for them. Kaya ito money working for you na ito. Money is working for you. Kasi wala ka nang ginawa. Nilagay mo ang pera mo sa isang right investment vehicle. No? Nagkaroon na siya ng tinatawag na compounding interest. Tumubo. Umabot ng 6.4 million. Okay? So, parang ganito yan. Itong yung 33 pesos mo a day. Ano save? 33 pesos a day. Or 1,000 pesos a month. Ipasok mo sa isang investment vehicle. After 30 years, mayroon kang 3.5 million. No? Yan ay calculated na yan. No? So, ibig sabihin, huwag mo ilagay sa bangko. Huwag mo ilagay sa ilalim ng unan mo. Hindi tutubo yon. Ilagay mo sa investment vehicle. And with that, tuturuan namin kayo kung saan natin ilagay ang ating mga pera para kumita, para lumago. Okay. So ito actually, no? So alam ba ninyo na ito, tayo kasi hindi natin, parang hindi tayo hindi tayo aware na akala natin ay isang soft drinks lang binili ko sa isang araw, araw-araw 10 soft drinks na naman no? Sa 30 days,
meaning 30 soft drinks lang. Yun pala, ang 30 soft drinks na yan, sa 20 pesos lang, 600 pesos yan a month, no? Sa soft drinks, isa lang kada araw. Ang iba nga, more than one pa yata. How about yung mga nagiinom-inom pa, no? Isang beer, mahigit na mga 35 yata ang beer sa Pilipinas ngayon, no? So, isang beer lang, isacrifice mo, halimbawa, napakalaking pira pa noon. Dito lang sa isang soft drinks, 600. Kapag ito ay lagay mo sa investment na 12%, after 15 years, mayroon ka ng 300,000 pesos. No? Pero kung ito ay maging 35 years, umabot ng 35 years, 3.5 million ang iyong tig 20-20 na nasave araw-araw na yan. No? So, sa kape, sa halip na mag-Starbucks ka, mag 3-in-1 ka na lang. No? So, ito. So, sa 3-in-1, so, kung sa Starbucks, 130 pa ang Starbucks yata, no? Sa Pilipinas, dito kasi mas mahal. So, kung ito ay gumagasto ka sa kape-kape na yan araw-araw, 2,600 a month yan. Kapag ilagay mo sa investment na 12% in 15 years, 1.3 million. No? 35 years, 15.1, and so on and so forth. No? Now, ito, na ikaw ay kumita ng 67 million. Kung yan ay lahat ay nabawasan mo ang iyong mga pagiging gastador, no? Okay. So, gasta na yan. No? So, malaking pira pala. Okay? So, start saving now. So, do you know how mutual fund works? Ito, sa mutual fund, isa sa mga pinakamagandang fund. Kasi ang mutual fund, actually, ito ay ito ngayon, yung nakikita sa mga post namin sa Facebook, no? So, itong Jollibee, no? Na kung saan noong nakaraang Marso, no? Sinasabi, yung 10,000 mo na ipinasok ko sa Jollibee noong Marso, ngayong June 12 yata, no? Ay tumubo ka na kaagad ng 5,000. No? Kasi nga, depende sa market yan, depende sa laro ng merkado. So, dito, ito mga kumpanya na ito ay mga kilalang kumpanya ito, no? Mga big time companies sa atin to sa Pilipinas. Dito natin ilalagay yung ating pera, no? So ang tawag nito ay hindi ka depositor doon sa bangko. Ang tawag sa iyo ay investor ka rito, no? Ownership kasi ang gumagana rito eh. Per share ang bilangan dito kung magkano ang pera mo. Halimbawa, sa isang buwan, mayroon kang 1,000. So yung 1,000 mo, ipapasok yan ni fund manager sa mga kumpanya na medyo maganda ang no? Ang kanyang standing. Tulad kay Jollibee, naglagay sila ng 100 pesos kay Jollibee, no? For 1 month. Nagbigay dito sa Smart, another 100, sa Globe, another 100, no? Sa GMA, another 100. So dinistribute, no? So dinistribute yung mga pera mo, 1,000 mo into different financial industries, different companies, partner companies ni IMG. So, yon, meaning that we are not just simply putting an egg into one basket. Kasi just in case na ikaw ay nakalagay doon sa ABS-CBN, buong pera mo nilagay mo sa ABS-CBN, ay nalugi ang ABS-CBN, nilugi ka. So, ang ginawa dyan, at least kung ito ay na-distribute ang pera mo, 100, ay di for that month, nilugi ka lang 100 kay ABS-CBN. Pero, with the rest of the companies, tumubo ang pera mo. No? Kasi hindi naman sila nalugi. Si Jollibee ba nalugi? Si Smart ba nalugi? Si Globe nalugi? Si PLDT nalugi? Wala. No? So, business as usual. Kaya, kapag dyan, napupunta ang yung mga, ito, San Miguel, no? So, para ito tumatuma ang mga kaibigan natin, inom-inom, no? So, walang kalugian ng mga ito. So, kung may malugi man, kasi hindi naman natin talaga masasabi na, kung ang ABS-CBN nga, no? Hindi man ito nalugi, pero nagkaroon sila ng problema. Pero ngayon, hindi sila kasama sa no? Okay. Now, would you like to be a partner of this company? Okay. So dito kasi, as sa mutual fund, ang tawag sa iyo ay investor. No? So ang pera mo, ito ay dadaan sa fund manager through IMG. No? So mayroon tayong partner companies. In our case, diyan si Ramper, no? Siya yung pinaka-broker, no, ng Soldibo Fund at saka some other
investment companies, no? Mayroong fund manager na mag-handle ng pera mo. Sila ang mag-analyze ng sitwasyon kung tumataas ba o bumababa ang standing ng isang kumpanya, sila bahala doon. No? Ikaw, basta kung anong pera mo, lagay mo lang, deposit mo lang sa one, no? Through IMG. No? At didiretso doon sa Soldibo Fund, halimbawa. So, tutubo ang pera mo. Kasi ang ginagawa nito, ito ay pinilagay sa mga government securities ng mutual fund. No? Dito, tulad sa ginagawa ng mga bangko. Ang mga bangko kasi dito nilagay ang mga pera natin sa mga government securities na yan. No? At tutubo yan. So ngayon, siyempre pag tumubo, babalik sa iyo ang income, ang tinubo ng pera mo. No? So, unlike sa bangko, kung ito ay kikita ng malaki, 1% na sa iyo, pinakamalaki. Ito yung mga mutual fund companies natin. No? Si Ramper, si Soldibo, Phil Equity, Philam Asset, no, ETRAM, Sun Life of Asset Management, no, Family, no. So dito, ito yung mga mutual fund companies natin at saka sa fund. Okay? So with that, para mas higit na unawaan yan kung paano lumalago ang pera diyan. Meron tayong separate training, no, so for this. No? So investing and growing your money. So meron tayong workshop, no, kasi mga Wealth Academy series to, no, natuturo. Para ang gusto na AMD, kapag ikaw ay member, susubaybayan ka, tuturuan ka hanggang sa ma-achieve mo ang iyong financial security. No? Walang iwanan ito. Kasi nga, no family is left behind. Ituturo. And then, preserve asset. No? So ito, ang ating mga ari-arian, mga kayamanan, ito walang ba ninyo kapag hindi atin na ibigyan ng magandang kwan ito, nagiging problema, nagiging cause ng away-away ng mga membro ng pamilya. So, ito nangyayari lang naman actually yung mga away-away sa mga ari-arian, yung mga pamilya, sa mga mahihirap. You know? Pero sa mga mayaman, wala naman. Okay. So, kasi nga, dito, mayroon na, kasi para dito, mayroon tayo tatawag na last will of testament. Ito nga, medyo nakakatakot ko pakinggan. Kung hindi natin alam, para, last will of testament agad, buhay pa nga ako, no? Ang bata ko pa, last will of testament agad. Pero, alam natin, walang certain sa buhay natin. No? Our life is full of uncertainties. So, hindi natin alam kung hanggang kailan, no, tayo tatagal sa mundo. Okay, so, kaya dyan, meron tayong training na binibigay, no? Na kung saan, paano ang gagawin at para maiwasan yung tinatawag na estate tax. Kasi the moment na hindi natin ma-turnover, no, itong pira ang mga area ng pamilya, maliban sa pag-away-awayan, ang gobyerno nandyan at ito ay kukuhaan ka ng tax. Mas malaki ang tax, no? Kapag yung taong may-ari ay namatay na. Okay, so we have also training for that, retirement planning and wealth preservation. Now, what we do, no, for us to be able to achieve, no, the goals in life. Of course, ito yung pag-build ng solid financial foundation. So, ito ang investment natin, no? So, ito ang mga investment ang kadalasan na ginagawa natin dito tayo simula, no, sa itaas. So, namimili ng mga lupa, mga bahay, pinapaganda ang bahay, namimili ng mga condominium, no? Hindi natin alam pala kapag mali ang ating pag-build ng ating financial foundation, ito pala maging problema. Kasi kung namili ka ng mga condominium, ng mga bahay, ng mga lupa, kung ano pa na hindi, no? At wala kang emergency fund, mangyari niyan kapag nagkaroon ng mga problema ang pamilya, madalas, ibibenta mo ang investment mo. Hindi naman ganun kadali magbenta ng bahay o magbenta ng lupa ng mga ari-arian. No? Kasi hindi mo na pwede, halimbawa, ang condominium, hindi mo na pwede ibenta ng pintuan lang ibenta mo. Di ba? Para magkaroon ka ng instant na pira. Ang lupa, no? Let's say, 10 hektarya, isa lang yung titulo, hindi mo na pwede maibenta yung kapirasong part na lang pa, no? Ng lupa or yung titulo na punitan mo at yun mo na ibibenta mo, isasanla mo. Okay? So, dapat meron tayong emergency fund. Ang utang dapat nabayaran. Dapat meron tayong life insurance. Kasi napakahalaga ng life insurance kasi ito ay magiging income replacement. Pag namatay, no, ang family provider,
dapat mayroong life insurance. Kaya nasabi ko kanina na dapat alam mo yung value mo. No? Kung alam mo yung value mo, yun ang magiging value ng life insurance na kukunin mo. Kasi madalas sa atin, may kumukuha ng insurance, tinatanong, ano ba dyan pinakamura? Yun na lang. No? Ang tanong doon, yun ba ang value mo? Okay. So, mayroon tayo dapat na healthcare protection. Kapag tayo ay nagkakasakit, no? Pag tayo nagkakasakit, dapat mayroon tayong short term at saka long term healthcare protection. At of course, para ma-achieve natin mga ito, dapat i-increase natin ang cash flow. Now, why did I start from the top? Para may pakita sa inyo na kapag inuna mo investment, wala kang emergency fund, gigiwang-giwang ka, no? So, chances are, so you will not be able to achieve, no? It will not give the right answer or the right solution into your problems. Kasi kung wala kang emergency fund, ang investment mo, mauubos yan. No? Mauubos yan. Lalo na pa kung usapin ay mga sakit, no? Namatayan, yung mga provider, nako. So, kaya dapat una natin gawin, hindi tayo magsimula sa baba. Increase our cash flow. Hanap tayo ibang paraan na kung paano pa magkaroon ng additional income. And then, magkaroon tayo ng healthcare protection, no? Na kung saan, kung tayo magkakasakit, short term, at saka kung tayo mag-retire na, magtanda na, wala ng trabaho, merong mag-aalaga sa atin dahil tayo may pira, dahil tayo mayroong healthcare. Mayroong insurance, just in case na tayo ay, let's say, yung mga sudden death, no? Mamatay agad. So, para may matanggap ang pamilya, dapat may insurance. At dapat kung magkano ang income mo, doon nakabase dapat ang iyong insurance. Okay? And then, yung mga utang, dapat bago mamatay, no? Bayaran agad. At magkaroon ng emergency fund, saka na mag-invest. No? So, kasi nga, in our experience, dito kami nag-una sa mga investment kami nag-una. Pero ganoon pa man, nabigyan din naman ng solusyon yung mga naging problema dati. Pero ganoon pa man, medyo nagkaroon kami ng pupukan talaga. No? Nagkaroon ng another problem. Kasi nga, hindi namin na-dispose yung mga property para isuportahan yung mga medical needs ng mga pamilya. Yung mga nagkasakit, may namatay. So, anong nangyari? Dahil walang emergency fund, yun, nangutang ulit. Or it's either, kung sino ang mayroon, yun ang napuno, no, sa gasto. Okay, so our advantage is when you become a member, no? So ito yung mga benefits natin, no, sa let me share this. Walang sound, Doc. Wala pong sound. Wala sound? Opo. Hindi ko alam kung wala kasi ang aking operator dito. Anyway, so, Volume. Check niyo po yung volume niya. naka-volume eh. Wala pa rin. Wala po. Yung mismong sa sa video. Ano? Taas naman eh. Ayan, nasa baba siya. Itaas niyo po. Meron na? Meron na, guys? Wala po eh. Wala. Pero meron ba dyan sa inyo? Naririnig nyo? Oo, malakas eh. Bakit kaya? Anyway, so actually doon pinapakita no yung
Ang IMG daw is ito ay nakikilala hindi lang sa Pilipinas, paging sa buong mundo na kung saan marami na tayo mga Pilipino na nabigyan ng magandang buhay, magandang resulta at marami na doon ay nagtestimony na kung saan nakapag-save, no? At ito, we will not be surprised while we are doing this na sooner or later there will be somebody who will approach us na magpasalamat dahil sila ay nagkaroon ng savings. Ika nga, sabi ni Sir Joen kanina, no? He was the owner of he is the president of the IMG. So dito sa IMG actually, no? So it is a new world of possibilities. So dito, marami tayong ma-encounter na kung ikaw ay member, maraming libre na ibinibigay. Maraming discount na ibinibigay. And as a matter of fact, we are in partner of this 30 big companies, no, in the Philippines. Na kung saan makaka-avail tayo ng mga libre, no? Unang-una, binibigay dito talaga yung libre na mga financial education. Tulad dito, no? Libre. And then kapag naging member ka, so maraming mga discounts, no? Kasi dito ay parang ito ay one-stop shop na tayo, no? Na kung saan ay hindi mo na kailangan pa na magkaroon ka ng ahente kung ikaw ay gustong bumili ng sasakyan. No? Kung ikaw ay gustong bumili ng insurance, hindi mo na kailangan pumunta pa sa mga insurance agent. Kung gusto mo nang bumili ng mga, let's say, na mga car insurance din, no? Hindi mo rin kailangan pumunta pa. No? And so on and so forth. So there are a lot of opportunities that you will enjoy once you become a member of IMG. Kasi ito sa IMG, parang ganito lang. Okay? So, kung ikaw yan, ang sa taas, no? And then, mayroong iba't iba tayong mga products dito and services. So, sa healthcare, halimbawa, no? So, dito, through IMG, meron tayong healthcare products na kung saan ito ay magbibigay sa atin ng mga short-term and long-term healthcare protection, no? So, ibig sabihin, habang nagbabayad ka pa lang rito, pwede ka na magkaroon ng mga unlimited consultation dito kagad, no? At saka may mga iba't ibang mga illnesses na covered siya. But ito ay binabayaran natin mga mga 7 years to pay lang itong Kaiser na ito, no? Pagkatapos ito ay magagamit mo for the next 20 years, no? At napaganda ng Kaiser na kung saan ito ang Kaiser ang tinatawag nating 3-in-1 na product, no? Mayroon siyang healthcare, short-term and long-term. Mayroon siyang insurance coverage at saka mayroon siyang investment. Okay, 3-in-1 siya. Ibig sabihin, investment, yun ay tutubo ang pera doon na kung saan you have a guaranteed money at the end, no, of your pay, at the end of the maturity. Okay, so dito sa MB Life, no, ito actually isa sa mga partner natin na kung saan when you become a member of IMG, dito ay bibigyan ka ng libre na insurance na 100,000. No? 100,000 na accident insurance ito binibigay ni MB Life, Manila Bankers Life. So, ibig sabihin, pag nag-member ka, cover na kaagad, no? Nakapasok na, i-activate mo lang yung portal mo at kasama ka na doon kaagad. Nagkaroon ka na ng, magkaroon ka ng, mga accidental death. Sayang din, 100,000 matatanggap ng pamilya mo, no? Depende sa position mo sa IMG. Kasi kami rito ay mayroon kaming mga iba't ibang position, no? Pero pinaka-lowest namin dito is kapag ikaw ay nag-member at you own the product, no? And then you share. So, mayroon kang 100,000 agad dito na insurance coverage. Itong Fidelity Life, no? Ito rin ay mayroon din siyang binibigay na no? Na insurance din na 50,000 naman dito ang binibigay. 50,000 pesos. Ibig sabihin, lifetime itong mga insurance na binibigay ni IMG. Pero dito sa Fidelity, kailangan mo lang magbayad ng 500 pesos. One-time payment na 500 pesos and you will be entitled into this 50,000, no? Na life insurance when something happens sa'yo, no? So, sayang din, di ba? Yung 50,000 matatanggap ng pamilya mo kung mawala ka, no? So, pang final expense din. Ito paano? Makatulong. Ito 100,000. Okay?
At kapag tayo ay member ni IMG, dito, mayroon tayong access dito sa lahat ng mga investment vehicles na ito. No? Sa Ramper, mayroon tayong Soldivo Fund, may Phil Equity, ATRAM, no, Phil Asset, so ito mga ito. So, mayroon din tayo mga iba't ibang mga trainings na binibigay dito para labis na maunawaan natin. So, dito sa Soldivo Fund, ito automatic kapag ikaw ay member ni IMG, ikaw ay mayroon na kaagad na 1,000 no, na i-open para sa iyo para mayroon ka na kaagad na starting investment na 1,000 pesos. What you will do is just simply add every month, no? O kung magkano ang kaya mo na maidagdag mo, and then with that, magkakaroon siya ng interest. Kaya dito, we encourage everyone na magkaroon ng long-term investment, no? Huwag yung nagbayad ka ngayon, after a month, babawiin mo naman ang binayad mo at withdrawin mo, no? Pwede naman yun. Kaya lang, what is the guarantee that your money will grow? That you will have an earnings out of those money that you have put into the Soldivo Fund. Or dito sa, let's say, sa MyTrade, no? Sa stock market halimbawa, no? So, kaya dito, tuturuan tayo, no? Kung paano. Pero what I'm saying is that, yung 1,000 dito, libre na ibibigay ni IMG kapag ikaw ay naging member. Parang pinaka-starting investment mo sa Soldivo Fund or mutual fund. Kung ikaw ay member ni IMG, hindi mo na kailangan lumapit pa sa mga ahente or sa mga property consultants na mga kumpanya na to. At sila ay mangungumisyon sa iyo pag ikaw ay bumili ng bahay, ng mga kondominyo, mga lupa. No? So, ang dito ay you will be entitled into discounts dahil itong kumpanya na ito ay mga partner ni IMG. IMG, no? So, ibig sabihin, you have discounts. At ang discounts mo, ay maabil yun, babalik sa iyo yun in a form of commission. Ibig sabihin, ang commission sa binili mong property ay mapupunta sa iyo, no? Sarili mo na mababalik sa iyo yun. And then sa mga insurance, sa mga general insurance, no? So mayroon din tayong mga insurance. So halimbawa sa akin, in my case, no? So mayroong 2 weeks ago, kinuhaan ko ng car insurance sa sasakyan ko, no? So through IMG, dito sa MAA na ito, itong black na ako, no? MAA, no? Na insurance company, na car insurance, dito ako bumili. So humingi ako ng quotation dito at humingi ako ng quotation sa dati kong insurance provider. Aba, ang diferensya, ang laki. Almost 3,000. Ay di, give up ko na yung dati kong provider. At dito ako kumuha. No? So, doon pa lang, panalo na kagad ako. No? So, and so on and so forth. So, there are a lot of discounts. No? At ito nga raw, sabi, maliban doon sa discount na ko, dahil ako ay member ng IMG, mayroon pa akong commission na matatanggap dito sa sarili ko ng binili na insurance sa sasakyan ko. Okay? So, and also, in the allied services, no? So, meron tayong mga trainings na binibigay, no? So, all this, ito ang pinaka-last member natin na bago lang, itong Palawan Express, na kung saan, murang-mura ang mga bayad dyan, no? Sa charges sa Palawan Express kapag tayo ay nagbayad ng ating mga investments sa IMG. Okay, so this is what I'm saying, no? So ito Manila Bankers up to 300,000. Sa Fidelity mayroon tayong 50,000. Ito mayroon parang libreng salamin, no? Kapag member ka, mayroong libreng 2 frame dito sa Delos Reyes Optical, no? IMG Vision Care. So libre yung frame diyan. So mahal pa naman ang mga frame sa atin, di ba? And then unlimited consultation dito sa Kaiser, no? And then sa Everest, itong Everest pala, ito na yung bibigay ng concierge services na libre. Pag may namatayan sa pamilya, sila mag-arrange, no, ng mga kung kung sa kasal meron tayong mga wedding coordinators or birthday coordinators, ay dito sa burial coordinator, silang bahala dyan, no? Libre yung kanilang serbisyo. And then, ito, free financial education. Ito, so, dito sa mga, ito yung mutual fund, no? Dito sa mga mutual fund companies natin, sa stock markets natin, no? Sa mga investment partners,
zero entry tayo rito. No? Zero load. Ibig sabihin, kung nag-invest ka ng 1,000 for this month, buong 1,000 pesos ang papasok doon sa account mo. Unlike kung ikaw ay pupunta sa ibang investment companies, no? Or didirekta ka doon mismo sa kanilang sa let's say sa Soldibo or sa ETRAM, mangyari yan, meron kang charge na 3.5%. Ibig sabihin, hindi na buong 1,000 na papasok doon sa iyong account. So dahil siya ay may bawas na 3.5%. Okay, so ito yung Palawan, ang pinakahuling ko natin. Murang-mura. So ito yung mga charges niya. Okay, so according to Bill Gates, no? If you are born poor, it is not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. No, according to Bill Gates. And financial independence is not a dream. No? It is a decision. So maraming salamat po sa inyong pakikinig at kung kayo ay may katanungan, so mayroon pa po tayong oras upang sagutin ang inyong mga tanong. At siyempre sa tulong ng ating mga senior marketing directors at sa ating CEO, Ma'am Tess. So go back to you. Yes, congratulations po, Tito MD, Marketing Director Doc Joy. Bigyan po natin siya ng virtual round of applause. And now we are open po for a discussion. Tito Doc Joy, shout out ka na po muna. Ay opo, so parang may mga nakita pa ako